sa lahat, ako nga pala si Christian ng CLB Game Farm dito based sa Davao City. So ngayon, may mga nagtatanong sa akin, ano bang mas magandang gawin? Mag-flock mating ba o mag-single mating? Okay? So ako personally, nag-single mating talaga ako. Okay? So may maraming farm naman, big time man o small time, gumagawa ng flock mating. Okay? So pag pumunta kayo sa mga malalaking farm na nagproduce ng mga libo-libong manok, talagang flock mating talaga yun. Kasi mas isang lalaki, maraming babae, magsasabay na mangingitlog. Kasi volume yung hinahabol nila. Whereas ako, yung sistema ko talagang single mating. Okay? Kasi pag nag-flock mating ka, tendency is hindi mo matatrack kung kaninong inahin galing yung itlog na nakukuha mo sa breeding pen. Kasi hindi naman natin patutukan yung breeding pen buong araw na magkatabi lang tayo sa breeding pen. Tapos doon tayo magbabantay, oy umitlog si Kelso ba, ganon. O si Sweater, itlog niya to. Hindi naman natin matutukan yan palagi. Okay? Whereas pag single mating, pwede mong ilagay sa pen yung mga babae. Tapos yung broodcock mo, ilipat-lipat mo sa mga pen. Ganun. So malalaman mo kaninong hen galing yung itlog na yun. Okay? So bakit ganun? So pupunta ako sa next point ko. Okay? Ito ang aking pananaw. Hindi ko naman sinasabing mali yung iba. Okay? So sinishare ko lang yung yung nalalaman ko. So ang purpose kung bakit kailangan natin malaman kung kaninong inahin galing yung itlog na yun, kasi para ma-marking natin, ito galing siya kay hen 03, hen 08, ganon, and so on. So kapag ganon, malalaman natin pag lumaki na yung mga anak nilang lalaki, kasi ganito yan, yung anak na lalaki ng isang broodcock at isang inahin, mas namamana nung anak na lalaki yung traits ng babae. Okay, ganon. Hen-based tayo. Okay? So, kung sino mang may naniniwala na sa lalaki na mamana, wala na ako doon. Basta sinishare ko lang yung sinasabi ko. Sa pananaw ko, nasa inahin ang nagbibigay ng magandang traits. Yung mga traits sa inahin galing mas nagmamana sa inahin. Ganun kumbaga. So, nakuha natin yung mga itlog doon, nare-record natin kung kanino galing yung mga itlog na yun, malalaman natin sa record kung sino yung nanay, pag nilaban natin, pwede natin ipagkukumpara-kumpara sa magkakaibang inahin kung sino yung mas nagbibigay ng panalo. Okay? So, napansin natin na may isang inahin out of, sabihin natin 10, may isang inahin na talagang sabihin natin 90% nagbibigay ng panalo. Yung iba siguro 50%, pero 60%, 70%. Sinong inahin yung mas i-maintain mo? Yung nagbibigay ng 90% na panalo, di ba? Ganun. Kasi tested na Tested na siya ang nagbabato ng magandang traits ng manok. Kaya nagbibigay ng mga panalo. So ang gagawin na lang natin is ma-maintain yung linyadang yun para hindi mawala sa inyo yung sinasabi nating winning line. So yun lang muna sa ngayon.